Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. And tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel subscribers, followers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Ganon din po, special shoutout to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. And may God bless us all. May God bless and protect the Marcos administration from the evil forces, the likes of Dutertes, their minions, their followers, and the anti-Marcoses. So pag-usapan natin mga kababayan, si Mr. Wonderful tonight, nako, sarap buhay niya dun sa The Netherlands. Sa bagay, masarap din naman pala yung buhay ni Digong sa loob ng kulungan dyan sa ICC. Kaya si Robin, nagpapakasarap din dun sa mga OFW na mga bulag, na mga tanga at bobo na sumusuporta kay Digong doon sa ICC. Na nandun sila, nagrarally, no? I think they have so much time in your hands. Do you understand, mga freaking idiots, kung ano ibig sabihin nun? When someone told you that you have so much time in your hand, that's why you're doing it? Meaning, you have nothing to do. Hindi kayo busy. Wala kayong pinagkakabisihan. Kaya ganyan na lang ang ginagawa nyo. Nandiyan kayo sa labas. No? Abala kayo dyan. Eyesore kayo dyan. Mga Pilipinong nakakahiya kayo dyan. Yikes! Yan ba? Ha? Ang purpose nyo dyan? Mahiya kayo sa sarili nyo. No? Sinusuportahan nyo ang umaming pumatay ng mga tao, ang nag-utos na pumatay ng tao, ang taong yumuko kay Xi Jinping, binenta ang soberenya at independensya ng ating West Philippine Sea sa mga Chekwa, ang nagpapasok ng mga pogo at ginawang haven ng mga Chinese criminals ang ating bansa. Yun ang sinusuportahan ninyo, ay palamang birds of the same feather kayo. Fuck together. O ayan pong si Senator Robin Padilla, ay sarap ang buhay doon sa Netherlands. May video po dyan, di ko napakita. Nakakahiya pong senador ito. No? Wala, hindi niya alam yung boundary between being an actor na sikat at isang mambabatas. Pinagsama niya lang po, walang kahihiyan. Oo, biruin nyo, nagmumukbang lang siya doon. Tapos may pakis-kiss pa siya doon sa mga fans niya. Nakuha po sa video eh. Siguro nakita nyo na yan. Puntahan nyo siguro yung kay For the First Couple Facebook page or kay Benji Contreras Facebook page or kay Mami Peng. Nandun po ang mga video. No, nagmumukbang ng hahalik si Robin Padilla. Now, the question is, ito po mga kababayan. Meron bang travel authority bilang senador si Robin Padilla? Kung meron siyang travel authority, ano ang purpose? O nga, ano ang purpose mo para pumunta ka doon sa ICC? Number one is in support of Rodrigo Duterte. Ayan ba bilang isang mambabatas o bilang isang personal? Kasi kung personal po, sabi po dito sa balita ng ABS-CBN, no? Senators don't need travel authority for personal travel. Ibig sabihin pang personal. Hindi sila magtatrabaho bilang isang senador. Di ba? So therefore, pumunta siya personal doon. Hindi niya kailangan ng travel authority. Okay? Pero sa tingin ng tao, isa ka pa ring senador. Senador ka ng bayan, kikilalanin ka bilang senador doon. Ang tanong ko pa, anong passport gamit mo? Ang mga mambabatas pa tulad ng HOR at Senado ay binibigyan ng diplomatic passport? Si Robin Padilla ba on his own passport ay may Schengen visa? Kasi part po ng European Union ang The Netherlands. Schengen visa yan. O, paano siya nakakuha niyan? Mamili kayo.
Meron bang diplomatic passport ang mga senador? Just in case lang po, mga kababayan, if he doesn't possess a travel authority because ang reason niya, personal po ito. Nagbakasyon ako. Kasi naka-recess lang po ang Senado. Hindi porket recess kayo, bakasyon dito, gala doon ang gagawin ninyo. Lugi po ang mamamayang Pilipino. Ang recess lamang ay wala kayong sesyon sa Senado. Pero you still have to work. Pag lumabas kayo ng bansa, what do you do? Is it a personal or a diplomatic one? Di ba? Or work-related. Dito, wala siyang travel authority. Therefore, sabi ng Senado, it is a personal travel. Pang-personal niya yan. Walang work-related yan. Di ba? So meaning, tutulong lang siya, makikisampat siya sa kay Digong. Pero, sa tingin pa rin natin, senador ka. Senador ka ng bayan even though you are in personal vacation o your personal travel. Pero senador ka pa rin ng bayan. Nakaakibat na sa iyo yan. It is one of your privilege. Diba? So therefore, ikaw ang senador na talagang kaalyado ng Duterte. Mas mauuna ang Duterte kaysa sa sambayanang Pilipino just in case. Diba? Malaki rin ang utang na loob mo kay Duterte. Diba? Pinardon ka nga eh. Pinardon ka eh. Pero hindi ka pa rin makakuha ng US visa eh. Di ba? Anong ginamit mong pasaporte? Yun ang tanong natin. Personal passport? Or a diplomatic passport? And I don't know if the senators or a congressman has this diplomatic passport stamped to their passport. So anytime they can go out, they can travel without even issuing a visa to them. Di ba? Hindi ka ordinaryong tao pag hawak mo ang diplomatic passport. You are representing a country. Kung saan ka galing. Di ba? Ngayon, hindi niya kailangan ng travel authority. Dahil sabi, personal reason. Wala eh. Inamin din ni Chis Escudero. Walang travel authority na binigay kay Robin Padilla. Kasi ang excuse niya siguro, personal travel. Pero alalahanin mo, you still a senator. You still represent the Philippines. Pero yung inugali mo dyan, tignan mo. At ikaw yung senador na talagang makikita nating partial. So pagdating ng impeachment trial ni Pusit, inamin niya, I will vote no. Partial na siya eh. Clouded na siya mga kababayan. Kung pwede nga lang i-impeach itong senador na ito, pina-impeach na natin ito eh. Kita nyo? Dapat bang i-deport ng the Dutch government si Robin Padilla? Meron ba siyang Schengen visa? O gumamit siya ng diplomatic passport? Kasi wala siyang travel authority. So sasabihin niya, this is a personal travel. Ano ginamit mong passport? Siguro may Schengen visa ka, no? Nakakuha ka siguro dyan sa embassy na. Meron bang embassy ng Netherlands sa Pilipinas, mga kababayan? Tingnan nga natin. Netherlands Embassy in the Philippines. Tingnan lang natin. Netherlands. Tingnan ko lang Netherlands Embassy. Ang bagal kong mag-type. In the Philippines. Ayan. Meron. May embassy sila, mga kababayan. Nandiyan po sa Rojas Boulevard. Meron sila. Siguro nag-apply si Robin. Ginamitan niya ng pagiging senador. Care to share, Robin, anong ginamit mong passport? Your Schengen visa or your diplomatic passport? Pag diplomatic passport, meaning it's not a personal travel. It is work-related. Di ba? Ganun ang privilege ng mga politiko. Yan! Kaya karamihan gusto maging politiko. Yun. Inamin po ni SP Escudero, yung malditang yon. Walang travel authority. Pero sinabi naman ng Senate Executive na si Senate Secretary Renato Bantog na hindi kailangan ng mga senador ng travel authority if there is a personal travel. Kasi po nakasaad po daw po yan nung si Senate President Drilon pa noong 2016. They amended the Senate Policy Order on Foreign Travel. Ayan po yan. Kasalanan din ni Drilon. Okay? So, punta naman tayo doon sa isang kasama ni Robin Padilla na si Harry Roque. No? Kasi po, matanda ninyo, si Harry Roque
ay humihingi ng political asylum sa Dutch government because he is claiming an unjust political persecution by the Philippine government, especially the House of Representatives. Yun po ang sasabihin niyan. Ngayon, meron pong mga watchdog group sa ating bansa na nananawagan sa Dutch government na reject Roque's asylum bid. Dutch government, the Netherlands, listen, no? You listen to this watchdog, to the Philippine government, na sana ang ating gobyerno, lalo na ang Quadcom, HOR, sa pamumuno ni Chairman Representative Ace Barbers. Gumawa ka ng manifesto o petition, ipadala nyo sa Dutch government, stating the reason why they should not give Harry Roque a political asylum, but instead order him to come home. Oo, instead na political asylum, it is better for the Dutch government giving us a good yung parang magandang sa atin, na sa pilitang pauwiin si Harry Roque. Ibigay nyo sa Interpol. Nakakahiya po kayo. Ito pong right watchdog na ito ay yung karapatan. They issued a statement on Monday evening after Roque announced his plan, which the group described as way of evading full accountability over his alleged ties to illegal Philippine offshore gaming operators. Ipaliwanag dapat. Sumulat kayo sa Dutch government. Lahat po, sana lahat. Lahat ng progressive group, Makabayan Black, ang Quadcom, no? Even siguro sa executive level. Ang DOJ, ang PAOK. O yan, PAOK. Under po yan ng OP. Sumulat kayo sa Dutch government asking them a favor to reject the application for asylum of Harry Roque. He doesn't deserve it. He is a fugitive, evading accountability, tapos bibigyan ng ganyan. Who is politically persecuting him? None. Di ba? Sabi po ng karapatan, we call on the Dutch government to immediately reject Roque's application. Genuine asylum seekers are people facing violations of their rights from their home countries. Roque is more notoriously known as an opportunist, accomplice of human rights violators like Duterte, and thus should not be eligible for asylum in the Netherlands and anywhere else outside the Philippines. Tama po yan. Ganito po ang sabihin ninyo dun sa Dutch government. Mag-plead po kayo, makiusap kayo through that letter diplomatically. Kaya, dapat hindi lang itong karapatan. Dapat pati ang Philippine government. Kaya nga yung tanong natin sa isa nating live stream, dapat bang humingi ng tulong ang gobyerno sa Dutch government na pauwiin sa Roque at i-reject ang asylum niya? Marami po sumagot sa inyo, yes. Yes, kailangan talaga manindigan ng ating gobyerno na mahaba ang ating tentacles, no, na ipa-implement ang rule of law. Hindi pwedeng hindi pwedeng gawing katawa-tawa ng mga Duterte, ng mga followers nila, ng mga minions nila. Ginagawa nilang gago ang mga Pilipino. Sumisigaw sila ng soberenya, independensya, sumisigaw sila ng political persecution, pero sila po ang gumagawa nun. Mga sinungaling ang mga yan lalo ng mga Duterte. Ang sinungaling ay kakambal ng magnanakaw. O tingnan ninyo si Sara Duterte, hindi niya ma-explain ang kanyang paggasto sa bilyong-bilyong pera ng DepEd, ang kawalang agarang solusyon sa mga problema ng DepEd. Sinabi niya pa, give me 100 billion more, I will fix the problem of DepEd in 6 years. But in almost 2.5 years, she quits. She is a quitter. Quitter po, nag-quit ang sinasabi niyong magaling na pusit at nagkakanlong pa ng pugante. Ganon din si Robin Padilla. Alam ng mga yan kung nasaan si Roque, but they don't want to cooperate. Biruin nyo, you have a vice president that side with the criminals, and you have a senator that sides with the criminals. Di ba? Sila Si Robin Padilla, criminal din yan, na-pardon lang yan. Di ba? Sige nga, kaya ba ng gobyerno na humingi
ng pakiusap ng pabor sa Dutch government. Tama po ang sabi ng karapatan. Duterte is like, Duterte, si Roque are like Duterte. Cohorts po siya dahil sa Pogo. Baka nga, bagman si Roque ng Pogo para ibigay kay Digong. O baka lang, no? Nagtatanong lang. Di ba, Roque, kaya ka tumakbo? O kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.